sumabak na sa daigdig ng politika? Una po, pwede ko nating politika, masyadong off ang ating mga kabataan sa issue na yan. Kasi iniisip nila na masyadong marumi, maraming hindi kanais-nais na nangyayari when it comes to the political spectrum. Pero ngayon, nung nakita naman nila yung transformation brought about by the tuwid na daan concept ni Pangulong Benigno Aquino, so much of them would like to be part of good governance. Kaya even in public service in terms of in local positions, we see a lot of young people who now emerge as possible leaders. So, and they're aspiring to be part of the whole game-changing scheme. So magandang mensahe po ito. Kaya sinasabi at nire-remind nga natin sa kanila, even during our voters education program, to engage in a cultural revolution to change the perception of the public na good for natin ang mga kabataan. Kasi nga po, alam natin na maraming kabataan ang boboto ngayon at maraming mga kabataan ang magiging leaders ngayon kung sila ay pipiliin after they have engaged in these election practices. Asek Saavedra, sa mga sandali pong ito, nakakawing po ang ating People's Television at live po tayong napapanood doon sa pamamagitan po ng ating mga kabalikat na anchors na sina Cathy San Gabriel at Robert Titan. At baka may mensahe kayo sa ating sa kabuuan ng ating mga kabataan sa araw na ito ng Election Day. Go ahead, Assistant Secretary Saavedra. Unang-una po, nagpapasalamat tayo sa Radyo ng Bayan, sa People's Television, sapagkat ibinigay na naman nila ang pagkakataon na ito sa National Youth Commission upang ibahagi ang ambag nito, no, in making sure that we have a clear, honest, and credible elections ngayong 2013. Sa mga kabataan naman, nag-a-appeal tayo kasi once every 3 years lang po nangyayari yung election. As much as possible, let us engage ourselves by voting. Kasi ang daming mga, kung tutuusin, mga factors ngayon, ano, kung saan dinidisway ng ating kabataan para bumoto. Kasi today is a holiday, a lot of them would like to rest, a lot of them would like to stay home or do their personal chores. Pero it's part of being Filipinos na bumoto ngayon, pumili ng tamang leaders, at in a way operationalize and put into good practice what they have learned during the voters education program provided by the government agencies, by the National Youth Commission, and by other social and civic-oriented groups and institutions. So maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Thank you very much po sa inyong pagpapaunlak. Mga kaibigan at Cathy at Robert, yan po ang ating Assistant Secretary Earl Saavedra ng ating pong National Youth Commission. Okay, sa puntong ito, sa patuloy nating pagbibigay daan sa ating coverage. Samantala, at atin namang puntahan ang ating Radyo ng Bayan Ilocos Sur. Comelec, handa na sa halalan. Pag-ulat ni Omar Aquino. Omar, naimbaga bigat, konektado ka. Yes, maraming salamat. Magandang umaga kasamang Francis. Handa ang Commission on Elections sa anumang kaganapan ngayong araw ng halalan. Ito ang tiniyak ni Atty. Alipio Castillo III, Provincial Election Supervisor. Ang pakayag ay bilang tugon sa mga pangamba sa posibleng magkaroon ng problema habang sinasagawa ang electoral process sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon kay Castillo, dapat o sapat na ang pagpapasiguro ng national government upang maging tuloy-tuloy ang halalan at walang anumang dahilan upang maantala ang maayos at mapayapang eleksyon. Si Atty. Alipio Castillo III. Kaugnay nito, muling tiniyak ng election supervisor na kung maganap man ang unannounced brownout ay sapat ang buhay ng mga PCOS machines upang simulan hanggang matapos ang botohan, counting, transmission, canvassing at proclamation ng mga mananalong kandidato. Anya, bagaman nagkaroon ng mga minor technical problems ang mga memory cards at hardware ng PCOS machine, ay naging matagumpay ang ginawang final testing and sealing sa lalawigan. Nilinaw din ni Castillo ang mga naglabasang ulat na may sinunog na PCOS machine sa bayan ng San Emilio. Anya, ito ay tinakbo at sinunog ng walang dahilan ng isang poll watcher ang mga printed election results mula sa ginawang mock elections noong May 6 ng nasabing bayan.
Sinabi ni Castillo, bagaman ang komisyon ang lead agency ng nangangasiwa ng halalan, katuwang ang PNP, AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan, hiniling niya pa rin ang tulong at kooperasyon ng publiko dahil responsibilidad ng lahat upang maipasiguro ang mapayapa at maayos na eleksyon. Yan ang balita mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur para sa PBS Radyo ng Bayan. Omar Anthony Aquino, nag-uulat Atol ng Bayan. Thank you very much, Omar Aquino, Radyo ng Bayan, Ilocos. Hatol ng Bayan 2013. Mula sa Ilocos, puntahan muna natin ang ating Senate Correspondent Jojo Ismael para sa isang pag-uula. Jo, magandang umaga, konektado ka. Yes, maraming salamat sa iyo, Francis. Dito muna tayo sa lungsod ng Taguig kung saan all system na dito sa Taguig para sa pagdaraos ng eleksyon ngayong araw. Alam mo, Francis, kagabi pa sinimulan na natin ang pag-ikot sa iba't ibang eskwelahan at mga polling center sa lungsod para tignan ang sitwasyon sa mga lugar na ito. At nakita natin ang ginagawang pag-ikot din ng mga kagawad ng Philippine National Police sa lungsod para siguraduhin na magiging maayos at payapa ang pagbota ng mga botante sa Taguig simula ngayong alas 7 ng umaga. Bilang backgrounder para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, ang Taguig ay binubuo ng dalawang distrito, ang Taguig City at ang Taguig Sa Taguig City, mahigpit na labanan sa pagitan nila incumbent Mayor Lani Cayetano at Rica Tinga para sa pagkapunong bayan. Si Cayetano ay kasapi sa Nacionalista Party at si Tinga naman ay ang kandidato mula sa kilusang diwa ng Taguig. Mahigpit ang pagbabantay nga at pagmamonitor ng PNP sa Taguig, bunsod na rin ng ilang karahasan na naganap sa pagitan ng mga taga-suporta ng mga magkakatunggaling kandidato kamakailan. Samantala, inaasahan natin na ang unang magiging problema matapos ang botohan ngayong araw ay ang koleksyon at paglilinis ng mga basura na maiiwan sa lungsod, bunsod ng nagkalat ng mga posters at mga streamer sa buong lungsod at particular dito sa labas ng kapaligiran ng mga eskwelahan na siyang magsisilbing polling centers ngayong araw. Yan muna ang ating situation report, Francis, at tayo magbabalik mamaya para sa iba pang kaganapan sa lungsod. Mula sa Taguig City, George Ismael, Radyo ng Bayan para sa Hatol ng Bayan 2013. Okay, thank you very much, Jojo Ismael, sa isang pag-ulat mula sa Taguig City. Hatol ng Bayan 2013. At sa puntong ito, mga kaibigan, nais muna nating ibalik ang ating patuloy na 2013 Hatol ng Bayan coverage sa ating mga PTV4 anchors, Cathy San Gabriel at Robert Tan. Take it away.